So naglandfall na nga o tumama sa lupa dyan sa katimugang bahagi ng Taiwan ang bagyong Jenny na may international name na Koino. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Kanina around 10 AM ng umaga ay naglandfall na o tumama nga sa lupa ang bagyong Jenny dyan po sa may katimugan ng Taiwan. Bahagya po yung lumakas bago maglandfall sa hanggang 175 km per hour na lakas ng hangin. Pero gaya nga ng inaasahan, nagkaroong epekto yung mga kabundukan dyan sa Taiwan sa paghina nitong bagyong Jenny. Ayon nga sa pinakauling ulat ng Pag-asa, ito pong bagyong Jenny ay humina muli sa 155 km per hour na lakas ng hangin malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 190 km per hour. Pero ito po ay nasa typhoon category pa din. Mabagal po itong kumikilos, pakanluran palabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Posibleng ngayong hapon hanggang gabi yan po ay makalabas na sa ating Philippine Area of Responsibility. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Jenny. Kaninang umaga nga, yan po ay naglandfall o tumama dito sa katimugang bahagi ng Taiwan. Inaasahan natin na yan po ay kikilos na o westward palabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o gabi. Magpapatuloy po niyang babaybayin itong West Philippine Sea patungo dyan sa southern portion ng China. Habang binabaybay po niyan, itong West Philippine Sea, asahan po natin na unti-unting paghina niyan hanggang sa tumama po dito sa katimugang bahagi ng China. Sa ngayon, sumasabit pa rin po yung kanyang panglabas na kaulapan at trough dito po sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon at northern Luzon. At kahit nga makalabas na itong bagyong Jenny, papalakasin pa rin yan yung ating habagat or southwest monsoon. Pero habang unti-unti po itong kumikilos, pakanluran, patungo dyan sa southern portion ng China, hihilahin niya rin papunta sa kanya yung ating habagat at ang mga moisture o mga pag-ulang dala-dala nito. So in the next few days, saan din po natin na unti-unti rin po mababawasan yung epekto ng habagat or southwest monsoon habang lumalayo sa ating bansa itong bagyong Jenny. Sa kasalukuyan, masungit pa rin po yung panahon natin dyan po sa may area ng Batanes. Pero habang unti-unting lumalayo yung bagyong Jenny, asahan din po natin na gradual improvement dyan sa area na yan. May mga pag-ulan at kung minsan may kasamang bugso ng hangin pa rin tayong aasahan dito po sa area ng Calayan at Babuyan Group of Islands, Ilagang bahagi ng Cagayan, Abra, Payao, kasama po dyan ang Ilocos Norte. Pero kasabay din ang paglayo ng bagyong Jenny, asahan din po natin ang gradual improvement ng panahon natin dyan sa mga nabanggit kong lugar bukas. Maulan pa rin ang panahon natin sa natitirang bahagi ng Cagayan, kabundukan ng Cordillera, kasama na po dyan ang Ilocos region. At kung minsan, meron din tayong mga inaasahang scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Pero kung papansinin nyo, itong ating satellite image, nauuna pong gumanda yung panahon natin dito sa eastern section ng Northern Luzon. So habang lumalayo din o kumikilos pakanluran ang bagyong Jenny, mas madadagdagan po yung mga areas na makakaasa ng matinding sikat ng araw bukas. Although minsan nagpapakita yung araw, maula pa rin po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Central Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms. Ganun din po ang ating aasahang panahon dito po sa ilang areas ng Calabarzon at Mimaropa. At dahil nga lumalayo ang bagyong Jenny at humihina pa nga itong ibabang bahagi ng Luzon, ang Bicol region, ibang bahagi ng Mimaropa ay mas maliwalas na ang panahon. Kung may mga pag-ulan po tayo dyan, isolated lamang po yan o localized na thunderstorms na nangyayari tuwing hapon o gabi. Matinding sikat ng araw at mas maliwalas din ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Wala na pong direct effect ang bagyong Jenny sa mga areas na yan, maging ang epekto ng habagat or southwest monsoon ay hindi rin po ramdam sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero again, kapag hapon at gabi, tumataas po yung ating tsansa ng mga thunderstorms. Kanina ayon sa Pag-asa, wala raw po tayong binabuntayang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong mga cloud cluster o grupo ng kaulapan dito sa eastern section ng ating bansa na malayo sa landmass o kalupaan. Again, ito po si 97W Invest. Kaya po invest ang tawag dyan is investigative area o general area na dapat pagtuunan pansin. Relatively mababa rin po ang pressure dyan at meron na yan some kind of circulation. Pero hindi pa siya ganun kababa para i-declare ng Pag-asa as a low pressure area. Pero again, aktibo nga po itong Western Pacific region. Kaya po natin binabantayan itong mga cloud cluster o grupo ng kaulapan na ito. Meron po yung possibility na mag-develop. Pero napakalawak pa po ng kanyang uncertainty at mga posible niyang puntahan. Dahil napakalayo pa po niyan sa anumang bahagi ng ating landmass or kalupaan. Kung papansinin nyo, halos dalawang area of responsibility pa. Ang layo nitong 97W Invest
sa ating landmass o kalupaan. Ganun pa man yan po ay ating patuloy na i-monitor sa anumang posibleng development nito in the next few days. So narito muli ang ensemble forecast track ng GFS para sa 97W Invest. So narito po yung ating boundary line. Nasa around 1,000 kilometers po ang layo niyan sa ating landmass or kalupaan. Kung papansinin nyo, itong forecast track ng GFS, nandito pa po ang 97W Invest. Halos doble pa o halos dalawang boundary line pa ang layo niyan sa ating landmass. So nasa higit 2,000 kilometers pa po yan. Napakalayo pa po yan, kaya napakalawak po ng uncertainty at pagbabago sa direksyon at lakas nito. Ngayon, pinapakita dito na posible itong maging low pressure area at pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility in the next few days. Pero itong mga latter days natin, medyo malawak po ang error yan. Pwede po yan tumawid, malusaw, or lumakas ng market. Although that's the case, patuloy po natin i-monitor itong 97W Invest para sa anumang further development nito. So again, posible lang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Ito pong bagyong Jenny. Although hinihila o pinapalakas pa rin yan yung ating habagat na magpapatuloy in the next few days. Habang kumikilos po yan pakanluran patungo dyan sa southern China, hihilahin niya rin papunta yung moisture o mga pagulan dulot ng habagat papunta sa kanya. Dahil dyan, asahan po natin ng unti-unti o gradual improvement ng weather natin habang unti-unti rin lumalayo ang bagyong Jenny sa ating bansa. Maliban dyan, pagtutuunan din natin pansin itong mga cloud cluster o grupo ng kaulapan sa eastern section ng ating bansa na posibleng sumunod sa bagyong Jenny. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia.